For our daily devotion, guys, it's May 6, 2026. John 15:13. Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends. True love sometimes requires radical action. True Christ-like love means risking comfort and safety to support others, just as this couple did for their friend. Loving in action, not just words, can be life-saving and in the ultimate expression of faith. Kasi guys, totoo naman talaga na madaling magsalita, ang daling mangako, ang daling kung ano pwedeng sabihin, di ba, na para lang na masabi natin nagkikare tayo. Pero ako niniwala ako sa actions talaga ng isang tao. Kasi alam nyo, sobrang daling mag-manipulate ng tao or ng tao talaga eh. Kahit na magsalita ka na ng kung ano dyan, madali silang maniwala. Pero mas ngayon, natutunan ko sa dami ko ng pinagdaanan, more on actions talaga. As in, doon ako nagde-depend or doon ako nagde-judge or what. Pero doon ko na nakikita talaga yung mga intensyon ng mga tao. Kasi makikita mo talaga yung mga totoong taong nagkikare lang sa'yo dahil may benefits sila sa'yo. Or what? Or talaga nagkikare talaga sa'yo kasi love ka talaga nila. Meron or wala ka na dyan talaga. Willing talaga silang suportahan ka, tulungan ka na ma-overcome mo kung may pinagdadaanan mo. 'Di ba? Kaya yun, maging aware din kayo sa mga taong sa paligid nyo, guys. Kasi hindi naman talaga lahat yan okay. 'Di ba? Lalo na kung feeling nila wala ka nang pakinabang sa buhay nila. Kasi wala ka na, 'di ba? Ganun lang naman yan, guys. As simple as that. Kaya dun tayo sa mga totoong tao na meron or wala tayo, laging nakasupport sa atin. I-reveal naman ni Lord yan eh. I-reveal talaga ni Lord yan. Tsaka kaya importante yung mga tao na nasa paligid natin. Kasi totoo yan na kung ano yung nasa paligid natin, magiging ganun din tayo. 'Di ba? Kaya ako talaga, mas magkakaroon ka rin kasi ng discernment. Malakas yung feeling mo pag yung tao hindi ka talaga feel or hanggang ganun na lang. Hanggang ganun na lang sila sa life mo. Or ganun yung trato nila sa'yo. Or talaga namang love na love ka nila. Busy lang talaga sila pero nandiyan pa rin talaga sila lagi para sa'yo. So yun, magkakaroon kayo kasi ng discernment talaga once na isusurrender nyo rin talaga yung life nyo kay God. Mababawasan yung mga tao sa paligid nyo kasi may iba na yung mindset mo eh. Lalo na pag hindi kayo same ng mindset or madali silang mamanipula ng ibang tao sa paligid nila, i-hate ka nila or ma-off sila sa'yo. Pero yung mga taong same na same yung mindset mo, same faith talaga kayo, same na talagang gustong isurrender yung life nyo kay Lord, magkakaintindihan kayo, guys, kaya niwala ako dyan. So yun, pero hindi natin mababago yung ibang tao. Imbes na baguhin natin sila, pilitin na magbago, o pilitin natin silang iparealize yung mali nila, nakita natin ang mali sa kanila. Hayaan na lang natin sila kasi may way naman si Lord kung paano sila didisiplinahin. Basta tayo, ang importante, tayo yung dapat magbago. Hindi natin kailangan silang baguhin. Tayo, si God na bahala sa kanila. Tayo, minsan pag nakaka-encounter tayo ng mga ganyang tao, lagi natin iniisip, diba, na sila lagi yung mali, ganito, ganyan. Pero no, hindi lahat laging ganun. Dapat tayo rin muna magbago. Minsan tayo yung binabago ni Lord, hindi yung tao sa paligid natin. Diba? So, yun lang, guys. Basta as long naman na tandaan nyo, as long na maganda yung intention nyo palagi. Mabuti yung intention nyo. Totoo yan. Si God bahala sa atin. So, yun lang, guys. Have a blessed day and God bless po.